Mawi tayo. Hiram sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako ay handog naman. Piling ko niya'y ako'y isilang. Ngunit salamat dahil may buhay. Ligay ko na ako'y isilang. Pagkataon ay mayroong dangal. Sino may pag-ibig, sino pagmamahal, kundi ang tao. Diyos ang pinagmulan, kung di ako umibig, kung di ko man bigyang halaga ang buhay kong handog, ang buhay kong hiram sa Diyos. Kung di ako nagmamahal, sino ako? Magnilay tayo ng kaunti, ng sandali. Doon po sa awit, kung saan ay isang paalala, na pansamantala lamang ang buhay natin dito sa mundo. May pagbasa na kung saan na ang tao ay namamatay sanhi ng kasalanan. Kung bakit namatay? Dahil ito'y bunga ng kasalanan. Subalit, hindi po tayo, sabi nga, ang kamandag ng kasalanan, ng kamatayan ay ang kasalanan. Subalit, ang buhay natin ay napagtagumpayan na ng ating Panginoong Jesucristo. Siya'y namatay, pero muling nabuhay. Tumaasa tayo ng ating kapatid na pumanaw, ay muli nating makakasama. Kung tayo papalarin, makakasama niya sa langit. Ang tao ay namamatay at haharap sa Panginoon, pero hindi natin alam kung saan pupunta. Hindi sa ganda ng bulaklak, nakita niyo naman nalalanta, sa ganda ng metal casket o ng serbisyo. Sabi nga, sapagkat ang katawang ng ating kapatid ay pag nadala sa sementeryo, ay nadun lang yung katawan, bubulok, abo, pero ang mahalaga po ay ang kaluluwa ng tao. Kaya kung minsan hindi natin napapagbigyan ng pagpapahalaga ang ating kaluluwa. Kaya kung minsan ang buhay natin ay di basta na tamad sumimba, minsan lang magdasal, at makakaalala tayo, di pag nito, pag naipagdadasal na pa tayo, dumaan ang November 1, ang araw ng mga banal, kapag sinabi ng mga banal, ito yung mga banal o mga taong namatay na naroon sa langit. Marahil, may mga ilan, o marami na rin tayong mga kamag-anak na nandoon, na nagdarasal sa atin dito sa lupa upang tayo'y makarating din doon sa lugar na naroroon nila, nakapiling ang Ama. Subalit kung tayo ay mas stranded, kung sinabi mo na stranded, parang pumunta ng New York, pero hindi mo na nakarating at meron pa ng stopover. Hindi naman doon sa ere, kasi ang aeroplano hindi titigil doon sa ere. Pero may lugar na titigilan muna. Yun yung lugar kung saan tinatawag ko nating purgatorio. Purgatorio ay sapagkat wala hong papasok sa langit ng may
bahid ng kasalanan. Kailangan siya banal, siya walang dungis na kasalanan. Kaya kung merong namatay, katulad ng ating kapatid na meron pang daladalang kasalanan, siya mag-stay muna sa purgatorio. Kung saan ay lugar, kung saan nililinis, at ano ho ang makakalinis. Ito ang ginagawa natin. Pananalangin, pagpapamisa, hindi ho yung pabaon ninyong 50 pesos na pag-aagawan ninyo kapag ibuburol na'y tatanggalin at pag-aagaw-agawan sapagkat buena sa kabuhayan, buko kayo maniwala doon. No? Kami ho'y malimit magdasal sa patay. At kami ho ay yun lagi ang aming tinitingnan. Ang maganda hong nakalagay na hawak ng patay, ito'y maging ugali nyo, ay ang krus ni Kristo. Sapagkat daladala niya, kasama niya ang Panginoon. No? Yung iba ho'y maglalagay ng rosaryo at puputulin pa at sabi hindi daw hindi magkasunod-sunod ang mamamatay. Sadya mong mamamatay. Ano ho, ba't ho kailangan pang putulin ang rosaryo? Kung ang rosaryo ay hawak ng namatay, hayaan nyo. Ano ho, okay lang. Kasi matatanda, ang daming kasabihan, puputulin pa, baka doon magkasunod-sunod. Ano kung magkasunod-sunod? Di sama-sama kayo kung kayo pupunta ng langit. Tunay ho na una-una lang. No? Mayroong namamatay na ilang taon na ang Nanay Oliva? 62. Sa amin ho, ang namamatay sa amin, ang babata pa, mga 20 anyos mahigit lamang. No, binabari lagi sa amin. Ako ho'y taga Sampaloc. Ano ho, ay marami ho doon namamatay at hindi na tumatanda. Namamatay o pinapatay dahil yun ang paraan ng kailang kamatayan. No, may nilulunod, may namamatay, iba-iba ho. Hindi ho natin alam kung sino ang susunod sa atin. Maring isa ho din isa sa inyo diyan. Maring ho ako. Ano ho? Ang akin hong sinasabi lamang ang tanong ay na malaki ito. Kung tayo ay mamamatay, tayo ba'y handa? Hindi man ho natin alam kung kailan tayo mamamatay. Yun nga ho, yun talaga ang katotohanan. Hindi ho natin maikakaila na kapag tayo kinuha na ni Lord, hindi mo pwedeng sabihin parang mga bata, time first, Lord, mamaya na. Huwag muna ho, hindi pa ako handa. Kaya ho, napakahalaga na laging inihahanda ang sarili. Paano ho? Ay di siyempre, kung kailangan mong may kumpisal, ay di kumpisal. Kung kailangan tayo'y magbayad puri, gumawa ng mabuti, bakit ho? Sapagkat ito'y passport natin, papasok sa langit. Bakit ho? Sapagkat hindi natin masasabi, ikaw ay pari, ikaw ay madre, ikaw ay bispo, ay sa langit ka. Wala akong sinabing ang pari ay papasok sa langit agad, o ang madre o katikista ay diretso ng langit, o ang mga manang, o yung mga naglilinis kung ano man ang organisasyon mo sa simbahan, ay diretso kang langit. Wala akong sinabing gayon. No, mas malimit, ang pumapasok sa langit ay yung may mabuting kalooban. Kaya ho, isang hamon sa atin yon. Hindi ho yung binabasihan na, ako'y maraming taon na, tumanda na ako sa paglilingkod sa simbahan, ay ako siguradong langit. Hindi ho yung garantiya, no, sabi ng naalala ko, ang sabi ng Gaudencio Rosales, ang arsobispo ng Lipa noon, hindi ikaw, porket ikaw ay nadya sa simbahan, ay sigurado ka ng malalangit ka. Mas malimit, marami ho, katulad namin, mga preacher, nasa impyerno. Bakit ho? Maraming mga nagpapahayag na hindi naman ginagawa ang ipinapahayag, hindi sinasabuhay. Kaya ho, ang pabaon, ito ang gagawin ninyo. Kaya mga naiwan, yung mga naiwan, ang mas matinding pabaon, ay hindi ho kung ano yung mga pabaon tulad ng pera o kung ano mang alay na pagkain tulad ng iba, hindi ang inyong pananalangin. Ipagpamisa, habol pa ho are, pwede niyong isama doon sa sobre, na minimisahan mo lagi araw-araw mula nung nauno hanggang patapusan, isama na ang pangalan ng Oliva Karaan doon, yun ay misa araw-araw, binabasbasan at ipinagdarasal. Isang buwang misa ng kaluluwa. Yun ay mahalaga. Bakit ho? Sapagkat kung sakaling ang ititigil ng Nanay Oliva doon sa langit, may tinatawag kong penalty. Kung kanyarihan kanyang ititigil doon 10 araw, kung nabayaran ng umisang yun, didiretso na sa langit. Ano naman ang inyong benepisyo sa ginawa niyong pagdarasal? Pag ang Nanay Oliva ay nasa langit na, ipagdarasal naman kayo narito sa lupa, na makapasok din kayo sa langit. Ngayon lamang mo ang simbahan. Ang simbahan, pinagdarasal tayo ng mga nasa langit, tayong mga nasa lupa, ipinagdarasal natin na nasa purgatorio, yung mga nasa purgatorio, pag nakapasok ng langit, ipagdarasal naman tayong nasa lupa. Ganun lang ho ang simbahan. Kaya nga, mahalaga
atin hong ginagawang pananalangin, hindi ho basta na lang na malimit ho, nalilimutan na ngayong ipagdasal ang kaluluwa. Kakaunti na rin ngayon ang pumupunta ng sementeryo. Pag pumunta ng sementeryo, ano hong ginagawa? Ay di nag-reunion lamang. Marami hong nagdala ng kandila noong auno, kandila, mga bulaklak, pero hindi nagdasal. Kahit wala kayong dala doon, kahit ano, ang mahalagay, ipinagdasal nyo yung kaluluwang nandoon. No? Kaya harinawa, sana tayo narito ngayon sa pagbibigay ng pagninilay ay maging handa. Kunin man tayo ni Lord, hindi natin pwedeng sabihin, pwede ka hong mamaya muna. Ako ho'y magbabago muna. Hindi ho pwede natin sabihin, mamaya na. No? Kaya sana maging handa tayo. No?